Naapektuhan ba ang Independent Commission for Infrastructure, Office of the President, sa kanilang trabaho matapos mag-file ng irrevocable resignation si dating Commissioner Babe Singson na itinalaga ng Pangulo pero nag-resign dahil sa problema sa pamilya, security at iba pang mga dahilan? Sunod or bago nangyari yan, ayun din hong ginawang pagre-resign ni Mayor Magalong bilang isa rin ho sa mga opisyalis ng ICI. Kaya ko na nababanggit ito dahil parang simula po nung mawala yung dalawang opisyal ay bumagal ang development at yung expectation ng taong bayang mabilis ang mga investigasyon at makapagrekomenda ng mga pwedeng kasuhan sa korte ay hindi nangyari. Dahil dyan, kung yan po ang naging dahilan, ay dapat siguro talaga sa lalong madaling panahon makapagtalaga si Pangulong Marcos ng opisyal na papalit kay Singson. Walang problema kay Magalong dahil pinalitan na siya ni retired General Azurin na nagsasagawa ng inspeksyon at investigation sa PhilHealth. Okay? At yung tulong ng pulis at militar sa investigasyon nandun na. Kailan ho yung pumalit, yung naiwan ni Commissioner Singson, yun ang bakante. May balita pa ngayon na tila parang hindi na rin yata tatagal. Parang gusto rin yata magbakasyon or mag-concentrate sa private sector o bumalik na lang. Yan si Commissioner Pajardo, may report na gano'n, although hindi pa ho officially na nag-leave o nag-resign. Kung naalis pa yan, di matitira si Justice, retired Justice at Chairman Andy Reyes. Sabi niya, hindi siya magre-resign. Gagawin niya trabaho niya. Pero kaya kailangan, dapat lagyan na. Kasi hindi ho pwedeng itigil yan. Sa dami ho ng, lalo na ngayon, pumutok na yung balita na matagal nang may insertion at halos lahat ng congressman at senador ay mayroong insertion na budget. Abay, dapat pas palalimin ang investigasyon yan. Hindi lang pala 7 o 8 dati at kasalukuyang senador ang dapat makasuhan. Mukhang marami pa. Doon sa initially sinasabi ng doon sa record ng DPWS na maraming politiko. Ayan ho. Posible kayang yung dahilan? Yung nabawasan ng manpower, ang ICI? Or natambak lang talaga ang kanilang mga referral recommendation for evaluation at filing ng kaso before Sandigan Bayan dyan sa Office of the Ombudsman? Kasi kung yung magunita nitong bago ng Pasko, sunod-sunod halos every other day or weekly, nag-i-endorso, nagpapail ng kaso, nagre-rekomenda ang ICI sa Office of the Ombudsman. Mukhang sa Ombudsman medyo bumagal at natagalan. Kaya walang naaresto na malaking politiko bago nagpasko, ngayong Pasko. Isa ho yan sa aking nakikitang naging problema. Kaya dapat paspalakasin. Although nanawagan na po ang Ombudsman na kailangan nila ng mga bagong abogado at mga CPA para makatulong sa kanilang trabaho. Sa pag-i-evaluate, pagsusuri, pag-review ng mga dokumento, mga ebidensya na sa mga kakasuhan ng graft in corruption at plunder. Maging ang DPWS ay naghahanap din ng manpower, engineer at mga CPA para sa kailangang makatulong sa trabaho. Maging ang ICI, kulang din ng manpower, resources at iba pa. So ganun ho, sa dami kasi, nagulat ang lahat na dati kasi ang ombudsman nasanay ng paisa-isa, 2, 3, ilan lang ang kaso ang trabaho. Ngayon po tambak. Dahil sa politiko pa lang napakarami. Baka hindi lang 100 politiko ang kanilang imbestigahan ganun karaming dokumento. Paano pa yung mga private contractor? Paano pa yung mga taga-DPWS? Paano pa yung tagalabas ng DPWS na di umano ay meron ding mga insertion at nakikialam sa proyekto? Pagka kasi may insertion, yan po ay sigurado mayroong nangungumisyon, mayroong interest. Ayun ang nangyari. Antende, di ba? Ano ang inyong masasabi niya?
Merry Christmas po rin. Samantala, gano'n? Ayun. Ito ang sinasabi ngayon ng kampo ni Ramil Madriaga. Walang kaugnayan sa politika, hindi sila namumulitika, hindi sila nagpapagamit sa mga politiko, doon sa kailang mga expose, base ho doon sa kanyang sinumpang salaysay, na siya ay malapit sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte. Naging bagban pa nga, taga-deliver ng pera. Wala daw politika yan. Yan daw ang totoong gusto niyang iparating sa taong bayan. Ito ay sagot ng kampo ni Madriaga matapos akusahan ng kampo ng mga Duterte na namumulitika lang para sirain si Sara Duterte para hindi humatuloy ang kanyang pangarap na tumakbong Pangulo sa 2028 election. So hindi daw yung totoo. Sabi ni Atty. Palad, Raymond Palad, abogado ni Madriaga. Katotohanan ang gusto ni Madriaga na iparating sa taong bayan kung sino siya, ano ang galaw ng mga Duterte bago pa nag-eleksyon ng 2022 hanggang sa maging Vice President na si Sara at kung ano pa ang kailang mga ginawa. Dahil from day one, mukhang kasama nila sa Madriaga, idinidinay lang. Pero sa mga video naglabasan ay talagang malapit kay Sara si Madriaga. At pinaninindigan ito ng kampo ni Madriaga ngayon. So, nagkakaroon ng parabang itinatakwil, nilalaglag ng kampo ni Sara matapos na naglabas siya ng statement ng isang araw na wala daw siyang, hindi daw niya kilala si Madriaga. Kaya naglabasan niyang video at picture na during campaign magkakasama sila. Maraming okasyon na magkakasama sila. At binanggit pa ni Sara na ang tawag ay Ramil Madriaga. Di ba? Nung sumasabit na at kumakanta na, hindi na daw kilala. Pero na siguro sila'y masasaya ang araw at panahon magkakasama. Gano'n naman talaga eh. Pag ang kakampi at kasamahan ay kumanta, marami ang alam. At natural lang na ang magiging sagot at depensa ng ikinanta ng kasamahan pag naiipit na, hindi ko kilala yan. Gano'n lang po yun. Kaya tayo mga Pilipino, maging marunong tayo. Marami pong propagandang ginagawa para malinis si Sara, para sirain si Madriaga. Pero ang katotohanan tungkol sa sinumpaang salaysay with notary, hindi fake yan. Hindi fake ang sinumpaang salaysay at yun ang pagbabasihan na ngayon ay nasa Office of the Ombudsman na. Kaya pati ngayon ang Ombudsman binabanatan na okay, makialam dito. Impeachable official si Vice President, walang jurisdiction ang Ombudsman. So, nakita niyo hanggang doon? Hanggang doon binabanatan na. Nililigaw pa tayo na sinasabi ng mga Duterte walang jurisdiction sa kaso ang Office of the Ombudsman. Kalokohan yun. Ang Vice President walang immunity sa investigasyon. Hindi lang sa impeachment. Kahit sa investigasyon tungkol sa alleged corruption or harassment or pang-aabuso, hindi sila ligtas dyan. In other words, ulitin ko, walang immunity ang Office of the Vice President. Yan ang totoo.